Boy Tapang sinita ng Bangko Sentral matapos nagpalipad ng saranggola na gawa sa pera. Sa gitna ng inflation at pagtaas ng presyo ng mga bilihin, isang vlogger ang sinita ng mga netizens at Bangko Sentral ng Pilipinas matapos paglalaruan ang pera. Isang vlog tungkol sa paggawa at pagpapalipad ng saranggola na nagkakahalaga ng 1 million pesos ay umani ng negatibong batikos. Ang online backlash ang nag-udyok kay Ronnie Suan, na kilala rin bilang Boy Tapang, isang 24 anyos na kilalang vlogger mula sa Alcoy, Cebu, na mag-issue ng public apology sa kanyang kamakailang vlog. Sinabi ni Suan na tinanggal din niya ang kanyang vlog, na umani ng 7 milyong view sa loob lamang ng isang linggo, matapos tawagan ng Bangko Sentral ng Pilipinas. In a way, I was a bit dismayed kasi, you know, you put effort into something, tapos, tatanggalin mo lang. But it's actually okay kasi at least wala ng problema. Sayang kung mawawala ang pera, anya sa isang panayam. Sinabi ni Suan na isang kinatawan ng BSP ang pumunta sa kanyang tahanan, at hiniling sa kanya na tanggalin ang kanyang post sa social media, na ginawa niya. Ginamit daw niya ang pera para makabili ng sports car. Iginiit niya na ginawa niya ang saranggola para sa libangan, at para makapagtala na ang isang saranggola na ginawa mula sa 1,000 piraso ng 1,000 peso bill ay makikita lamang sa kanilang munisipyo. Nang tanungin kung kailan niya ginawa ang saranggola ng pera at kinunan ang video, sinabi niyang hindi niya maalala ng eksakto. Ngunit ito ay noong nakaraang linggo. Sinabi ni Suan na kumonsulta siya sa isang abogado bago gumawa ng saranggola. Pinayuhan siya ng abogado na hindi ito magiging illegal hanggat hindi nasira ang mga perang papel. Gumamit daw siya ng scotch tape sa paggawa ng saranggola na mahigit 1 metro ang haba. Upang maiwasan ang pagkakabuhol at pagkasira ng pera, nagpalipad siya ng saranggola sa isang bakanteng lot malapit sa kanilang lugar. Ipinagbabawal at pinaparusahan ng Presidential Decree PD 247 ang defacement, mutilation, punit, burn o pagsira ng central banknotes at coin. Ang paglabag ay binubuo ng multang hindi hihigit sa 20,000 pesos, o pagkakulong ng hindi hihigit sa 5 taon. Dagdag pa niya, tinanggap ng opisyal ng BSP ang kanyang paliwanag at hindi na maghahabol ng legal na aksyon laban sa kanya. Ang public apology video ni Suan sa kanyang Facebook page noong April 13 ay umani ng libo-libong reactions, comments at shares. Si Suan ay mayroong 3.9 milyong tagasunod sa Facebook. Paliwanag ni Boy Tapang, hindi niya intensyon na paglaruan ang 1,000 peso bills dahil pinahalagahan niya ito ng husto dahil sa kanyang nakaraang kahirapan. Idinagdag niya na ang nilalaman ay nilikha lamang para sa mga layunin ng entertainment. Ginawa ko lang yung content na saranggola kasi po ay for entertainment purposes only, Boy Tapang said in the post. Ngayon gusto ko lang sabihin sa lahat ng mga tao na huwag niyo pong paglalaruan ang pera. Pahalagahan po natin ang pera. I-value natin yung pera. Kasi napaka-importante sa buhay natin ang pera, he said, emphasizing the importance of preserving the integrity of the Philippine currency. Hinimok din niya ang mga nagre-post ng kanyang mga vlog na tanggalin ang mga ito. Humihingi po ako ng sorry sa lahat ng viewers ko, sa mga supporters ko. Siyempre, lalo na sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Pasensya na po sa nangyari, maraming salamat po sa pag-intindi. Mabuhay po ang Pilipinas, he added. Bagamat ang ilan ay nagpapasalamat sa kanyang pampublikong paghingi ng tawad, ang ilan ay nagpatuloy din sa pagpuna sa vlogger. Ayan yun. Masyado ka lang mayabang. Learn your lesson, buddy. Ewan ko talaga sa'yo, sinabi naman ni Suan na hindi na bago sa kanya ang pagtulong sa mga mahihirap dahil may mga tao na siyang tinutulungan noon pa man. Hindi lang nila nakikita. Isa talaga sa mga obligasyon.